Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi na napigilan ang pag-alis ni Doy at lalong sumama ang kalooban ni Venus, pero wala nang saysay. Nakapagdesisyon na rin ito na maghiwalay silang dalawa. Samantala, sa paghihiwalay ni Doy at Venus, nabigyan ng pagkakataon si Ryan na manligaw sa dalaga. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Sakit sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. How I cherish those moments, and no one can take your place deep within. Salamat ulit, Venus. Flowers and chocolate for you. Thank you, Ryan. Ang bango ng bulaklak ah. Sana ay magustuhan mo. Oo, bakit hindi? Salamat. Napakasaya ko dahil nagustuhan mo. Sandali lang. Maghahanda ako ng kakainin natin. Salamat. Pero huwag ka nang mag-abala pa. Bakit ka nandito? Pumunta ako rito para malaman kung ano ang desisyon mo sa pag-ibig na inaalay ko sa'yo. Siguro, nakapag-isip ka na rin sa iyong desisyon. Oo. Anong desisyon mo? Matatanggap mo pa ang pag-ibig ko? Hindi ka kaya magbago? Lalo na pag pinanganak ko ang anak ko na hindi ikaw ang ama? Sisiguraduhin ko, hindi magbabago ang wagas na pagmamahal ko sa'yo. Ang sabi ko, hindi ang nakaraan mo ang sukatan para magmahal. Kung ganon, hindi na ako nagdududa. Sige, tanggapin ko pag-ibig mo. Kung ganon, Venus, napakasaya ko. Ikaw ang manghihilom ng puso ko. Sa wakas, nakamit ko rin ang pag-ibig mo. Venus, I love you so much. Teka. Huwag mo akong yakapin. Baka makita ka ni Papa. Walang problema. Dahil ngayon pa lang, hilingin ko na ang kamay mo sa kanya. Ano? Agad-agad? Oo. Dahil halata na ang tiyan mo. Kung ganun, kailangan na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Kaya kausapin ko ang papa mo at hilingin ko ang pahintulot niya para makasal na tayo.
mo ang pag-ibig ni Ryan, Venus? Oo. Talaga bang wala na kayo ni Doy? Oo naman. Hindi na siya ang nagmamay-ari sa puso ko. Oo, friend. Pero wala pang formal na paghihiwalay ninyo. Hindi na kailangan. Dahil ang sinabi ko na magkita kami, hindi siya sumipot. Hanggang nag-flight na. Sa bagay, talagang no need na. Dahil hindi siya nagpakita. Kaya maliwanag na patunay na hindi ka na niya mahal. Kasalanan niya. Dahil ayaw niya makipag-usap sa akin. Kahit sa cellphone. At hindi na siya tumatawag hanggang makaalis na siya. Paano kung umaasa pa si Doy? Sinubukan ko siyang tawagan. Pero hindi niya sinagot. O di okay, fine. Bastos talaga ano? Ikaw na magsabi sa kanya na ikakasal na ako. Sa bagay, nasabi ko na sa kanya sa huling pag-uusap namin na may iba nang nagmamahal sa iyo at si Ryan. Mabuti naman kung sinabi mo. Ang ibig sabihin, wala na kami talaga. Iba pala ang gusto niya. Dahil sa pagtanggap ko kay Ryan, lumiwanag na rin ang mundo ko. Sana laging maliwanag ang mundo mo sa piling ni Ryan, Iha. Sinabi niya, pupunta siya dito para kausapin kayo. Sa bagay, nasabi niya sa akin yan. Takot siya kasi na baka balikan ako ni Doy. Sa bagay, may inaagapan si Ryan. Pero ano ang magagawa niya? Pagkatapos kang talikuran ni Doy. Oo naman, Papa. Kaya unti-unti na nawawala ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa ginawa niya. At ayaw kong magbalikan pa kayo. Kahit siya pa ang ama ng pinagbubuntis mo. Huwag kayong mag-alala, Papa. Hindi ako babalik sa kanya. At nakahanda si Ryan na ibigay ang pangalan niya sa aking anak. Ibig sabihin nun, apelyido ni Ryan ang magiging apelyido ng anak ko. Girl, I need you. I need your love. Salamat at tumawag ka, Doy. Hinihintay ko ang tawag mo. Gusto ko lang kayong kumustahin. Lalo ng kaibigan mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo nung huli tayong mag-usap na may iba nang nagmamay-ari sa puso niya? Kung ganon, talagang sila na ni Ryan. Oo. At ang alam ko, may plano na silang magpakasal. Hindi. Anong hindi? Nako, Doy, wala ka nang magagawa. Si Ryan ngayon ang mahal ni Venus, hindi ikaw. Jessa, At kasalanan mo ang lahat. Mas importante sa'yo ang pangarap mo kaysa sa relasyon ninyo. pero para sa amin din ito. Oo, pwedeng ganyan ang plano mo. Pero hindi mo binigyan ng halaga ang dangal niya. Jessa, Kaya wala ka nang magagawa. At uulitin ko, walang ibang may kasalanan kundi ang sarili mo. Sige, may gagawin pa ako. Bye. Ano kaya nakain ng walang hiyang ito at tumawag pa? Sagutin ko na nga lang. Hello? Nagbibiro ka yata. Baka wrong number ang tinawagan mo. Venus, may gusto lang akong malaman. Ano yan? Totoo bang sinabi ni Jessa sa akin? Ipinagpalit mo na ako sa iba? Kung sabihin kong totoo, oo. Anong magagawa mo? Totoo ba na ipinalit mo sa akin ay si Ryan? Oo, ano ngayon?
Galit ka sa akin? Wala kang karapatan na sitahin mo ako. Dahil matagal ko nang pinutol ang relasyon natin. Ano? Mula nung tinalikuran mo ang ginawa mo sa akin, at pagkatapos mong ipamukha sa akin na mas importante ang pangarap mo, pinutol ko na ang lahat sa atin. Ano? Gusto ko sanang magkausap tayo noon at magkita tayo, pero hindi ka naman pumayag. Tinawagan kita uli, pero hindi mo ako sinagot. Ngayon tumawag ka at ganyan ang sabihin mo. Ganyan ka pala. Ang dali mong makalimot. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagmahal sa iba ng agad-agad. Kaya wala kang karapatan para sisihin ako dahil wala kang silbi at hindi mo napanindigan ang pangako mo. Sinabi ko naman na para sa atin ang lahat ng ito. Sorry, mas importante sa akin ang dangal ko kaysa pera mo. Kaya pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Bye. Hello, bro. Ngayon ka lang tumawag. Bro, ang mukha mo. Ahas ka. Traitor ka. Bakit ganyang sinasabi mo sa akin? Dahil alam ko na ang pangaagaw mo sa nobya ko. Ganon? Inagaw ko. Kamo? Hindi ko inagaw. At isa pa, tapos mo nang ibinasura. Ano? Pagkatapos mong makuha ang lahat-lahat sa kanya, pinabayaan mo? Tinalikuran mo kahit nakakahiya siya? Ano yung sinasabi mo? Wala kang silbing lalaki. Kung alam mo lang kung gaano ang kalungkutan at pagdurusa niya noong pinabayaan mo. Hindi ko pinabayaan at hindi ko siya hiniwalayan. Hindi kaya ang pagpapabaya at paghiwalay sa kanya at lumayo ka pa at saka hindi nagpaalam. Hindi mo man lang kinausap. May pag-iisip ka ba, Doy? Hayop ka. Hindi ako papayag na agawin mo ang nobya ko. Nobya? Nagbibiro ka ba, Doy? Hindi mo na nobya si Venus dahil ako na ang nobyo niya at magpapakasal na kami. Subukan mong pakasalan siya. May mangyayaring masama sa'yo. Ops, binabantaan mo ba ako? Doy, gumising ka kung nakatulog ka. Baka nananaginip ka lang. Sige, wala akong oras na makipag-usap sa isang kagaya mo. Mapagsamantala. Kung ano man ang iniisip mong gawin laban kina Ryan at Venus, ay wag mo nang ituloy. Baka ikaw rin ang magsisi. Hindi ko matanggap na sa iba mapupunta si Venus, Jessa. Bakit? Saan ka ba noong kailangan ka ni Venus? Noong araw na naglilihi siya. Jessa, Kaya hindi mo masisisi si Venus kung gawin niya na ipagpalit ka. Dahil yan, sa hindi niya nadama ang pagmamahal at pagmamalasakit mo sa kanya. hindi. Kung talagang mahal mo siya, inuna mo sana ang kalagayan niya noon. At ngayon, sasayangin mo siya. Ganyan ang sasabihin mo? Na okay lang, ha, Doy? Jessa, Kaya wag mo nang tangkain na gumawa ng masama. Sige na, at may pupuntahan pa ako. Bye. Girl, I need you. I need your love. Ooh. Ay, salamat Ay. naman. Tapos na ang lahat ng kailangan sa ating pagpapakasal. Makakahinga na ako ng maluwag. Kahit ako, malapit na ring tawagin kitang Mrs. Venus Cruz.
Pero malaki na ang tiyan ko, nakakahiya. Hindi mo ba ako kakahiya sa mga dadalo sa ating kasal? Oh, Ang laswa? bakit naman kita ikakahiya? Mabuti kung ikaw ang ama, hindi naman. Alam nila na hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi ko kailanman ikakahiya. Kahit anong sabihin ng iba. Wala silang pakialam. Bastang mahalaga sa akin, mahal kita, Venus. Parang nagagalit ka pa. Pero salamat. Hindi ako nagkamali na tinanggap ko ang inaalay mong pag-ibig sa akin. Kung hindi lang nauna si Doy noon, sana nanligaw na ako sa'yo. Pero hindi naman ako nawalan ng pag-asa. Kaya nang malaman ko na naghiwalay kayo, nabigyan ako ng lakas ng loob. Kahit alam mo noon na naglilihi na ako, Oh, hindi hadlang sa akin ang nalaman ko kay papa mo na naglilihi ka. aray ko po. Ang sakit na ng tiyan ko. Ryan, manganganak na yata ako. Ano? Mga anak ka na. Aray ko. Sandali lang. Isugod mo na ako sa ospital. Sige, sabihin ko kay papa. Sandali lang. Dalian mo! Ang sakit na! Oh, isang malusog na lalaki ang ipinanganak mo, iha. Salamat at nakapanganak ka ng normal, Venus, mahal. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Napakasaya ko. Pero, Ryan, iho, Ryan, matanggap mo bang anak ang pinanganak ko? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Kahit ang ipanganak mo ay ituturing kong anak nagmula sa akin. Ewan ko. Ibang-iba ka talaga. Ryan, salamat. Napakabuti mo. Dahil nagmahal ako sa'yo ng tapat. At pangako ko, Papa, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa anak ninyo. Isang malusog na lalaki ang isinilang ni Venus. Gusto kong makita ang anak ko. Anak mo? Nagpapatawa ka ba, Doy? Hindi. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Wala na. Wala ka ng karapatan sa mag-ina. Lalo na si Ryan, ang ipinarehistro na ama ng anak nila. Pero nanggaling sa akin. Ulitin ko ang sinabi ko sa'yo noon. Kung ano man ang iniisip mo, kung may plano ka na guluhin sila, huwag mo nang ituloy. Baka masama ang ibubunga. Jessa, Kung hindi ka sana nanloko, sana hindi ganito ang nangyari sa relasyon ninyo ni Venus. pero mahal na mahal ko si Venus. Mahal mo? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Jessa, Iba ang salita at gawa. Yan lang ang masasabi ko. Sige na, bye. Kung hindi ka sana manloloko, Toy, ay hindi sana nawala sa iyo si Venus. Hello? Bakit ka pa tumawag? gusto kong kumustahin ang anak ko. Wala kang anak sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Huwag mong ipagdamot ang anak ko. Dahil may karapatan ako sa kanya bilang ama niya. Ang galing mo magsabi ng ganyan. Saan ka naroon nung kailangan kanya? Venus, Ikinalulungkot ko. Pero hindi ko gustong ipakita sa iyo ang anak ko. Nakarehistro na ang pangalan niya sa kanyang ama ngayon. ano? Siya ang umako sa responsibilidad na sana ikaw ang dapat magbigay ng pangalan. Pero, Pakiusap. Huli na nating pag-uusap to. I-block ko ang number mo para hindi mo na ako matawagan.
At parang awa mo na. Huwag mo na akong guluhin. Pwede ba, Doy? Huwag mo na kaming guluhin ng asawa ko. Ang sakit ng ginawa niyo sa akin. Kaya hindi ko kayo patatahimikin. Kapag nakauwi ako dyan sa Pilipinas, Hindi ako takot sa'yo, Doy. Kahit mayaman ka, lahat ng kaymanan ay nasa'yo. lumalaban ka. Gawin mo ang gusto mong gawin at nakahanda ako. Kung ang alam mo ay babalik pa sa'yo si Venus at ang anak ninyo, malaking pagkakamali mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Ang walang hiya. Siya pa ang may ganang magbanta. Marunong nang tumawa si Junior Oo, napansin ko. Mabilis lumaki. Ang gusto ko, paglaki niya, sundan ang yapak ko. Anong gusto mo? Maging teacher din? Oo naman. Baka sakali na magiging principal. Ay, ewan. Ang taas naman ng pangarap mong yan para sa aking anak. Hindi masama ang mangarap. Anong alam mo? Sige. Sige na nga. At sana, walang dumating na pagsubok sa buhay natin. Sandali lang. Nariyan na. Jessa, kumusta ka na? Doy, dumating ka na pala? Oo. Oh, hindi mo ba ako papapasukin? Pagod na itong mga kamay ko sa pagbuhat ko ng mga pasalubong ko sa inyo. Sige, pumasok ka. Salamat. Alam ba ni Venus na bumalik ka na? Hindi pa. Ang tagal ko nang hindi matawagan dahil blinak niya ako. Ano bang plano mo? Bakit dito ka dumiretso? Dito ako tumuloy dahil gusto kong magpasama sa'yo na pumunta doon sa bahay nila. Ano? Mas mabuti kung ikaw na lang ang pumunta. Huwag mo akong idamay. Kaibigan mo si Venus. Kaibigan mo din ako. Sana huwag mong tanggihan ang hiling ko sa'yo, Jessa. Ikinalulungkot ko. Pero hindi kita mapagbibigyan. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sakit sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.